Breaking news, mga barko ng Japan at US naghahanda na sa digmaan sa Asia. Samantala, China, hinaras na naman ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Nais umano ng US na tumulong ang Japan na mapanatiling handa ang mga barkong pandigma nito na lumaban sa Asia. Hinahanap umano ng United States at Japan na gumawa ng deal para sa mga shipyard ng Japan na regular na mag-overhaul at mapanatili ang mga barkong pandigma ng US para mapanatili sila sa karagatan ng Asia na handa para sa anumang potensyal na salungat. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang US at Japan ay mayroon malalim na matatag na kasaysayan ng militar na kooperasyon. Ang dalawang bansa ay nagtatrabaho ng malapit sa maraming isyu kasama na ang paghahanda para sa posibleng mga banta sa seguridad. Ang US umano at Japan regular na nagdaraos ng mga joint military exercise upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. Ang mga ehersisyo ito ay nagbibigay oportunidad para sa mga sundalo ng dalawang bansa na magpapatuloy ng training at pakipag-ugnayan sa bawat isa. Nagbabahagi din umano ito ng mga impormasyon at intelligence na maaring makatulong sa paghahanda para sa mga potensyal na banta. At ang dalawang bansa na ito ay nagtutulungan din sa mga teknolohiya ng militar kasama ang pag-deploy ng mga advanced na kagamitan at armas nito. Ayon pa nga umano, ang US at ang Japan ay regular na nagkakaroon ng mga konsultasyon sa seguridad upang talakayin ang mga isyu at hamon na kinakaharap ng riyon. At ayon pa nga umano, ang kooperasyon ng militar ng US at Japan ay isang mahalagang aspeto ng kanilang relasyon at nagbibigay ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng seguridad at estabilidad sa riyon. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, sa naging pahayag ng bansang Japan, binabantayan umano ng China kung anong mga barko ang pumapasok at lumalabas sa South China Sea. Hindi po ito sikreto ayon pa sa Japan. Alam nila kung ano ang nangyayari, kaya sa kumakatuwid, kumukuha sila ng pagsusuri. Ayon pa nga umano, hindi hinahamon sa karagatan ng Asyano sa loob ng mga dekada. Ang US Navy ay naghaharap sa malaking Chinese Navy na itinatayo sa mga shipyard na lumalagpas sa produksyon ng barkong pandigma ng US. Ang China umano ay mayroon higit sa 370 na barko at submarino. Mula sa 340 na barko, mayroon sila noong 2023. Ayon sa isang taunang ulat, inilabas ng Pentagon noong Oktubre na ginagawa itong bilang na pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo. At ayon pa nga umano sa bansang Japan, ang paggamit umano ng Japan ng dry docks ay magpapagaan umano ng pressure sa US yard na nakikipagbuno sa maintenance na backlog ang 4,000 na araw at magbibigay daan sa kanila at tumuon sa paggawa ng mga barko na magbibigay daan sa US na palawakin ang fleet nito. Yun pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang bansang Japan ay patuloy na nagpapayag ng suporta sa posisyon sa Pilipinas sa mga isyu sa West Philippine Sea. Ang gobyerno ng Japan ay nanatiling sumusuporta at naninindigan na ang Pilipinas sa mga usapin sa karagatan na lalo na sa sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, nagbibigay ng tulong sa Pilipinas upang palakasin ang kakayahan ng ating Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa mga karagatan at ipinagkakaloob umano ng Japan ang 5 barko nito ng Coast Guard upang mapalakas ang kakayahan nito sa seguridad at sa karagatan. Bukod pa rito, ang Japan ay nakikipagtulungan din sa Pilipinas at Estados Unidos upang masiguro ang seguridad at kaligtasan sa West Philippine Sea. Ang Japan at Estados Unidos ay patuloy na nagpapayag ng suporta sa Pilipinas na siyang nagsisikap ngayon na harapin ang mga pag-aagaw ng China sa nasabing lugar. Ang mga hakbang na ito ng Japan ay bahagi ng kanilang pagmatagalang layunin na mapanatili umano ang kapayapaan sa seguridad sa riyon. Ang aksyon at suporta ng Japan ay nagpapakita ng kanilang kahandaan na makipagtulungan sa Pilipinas at ibang mga kalyado nito upang protektahan ng karapatan at interes nito sa West Philippine Sea. Ito mga kababayan, patuloy na magsusuporta ang bansang Japan at Amerika sa Pilipinas sa gitna ng patuloy ng pang-aangkin ng China sa mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, hinaras na naman muli ng China Coast Guard ang ating mga mangingisdang Pilipino na kumukuha umano ng mga taktakon shell noong unang bahagi ng buwang ito.
sa Scarborough Shoal na nag-uutos sa kanila na itapon umano ang kanilang mga nahuli sa dagat at pigilan ng isang bangka na umalis hanggang sumunod ang mga mangingisdang Pilipino. Kinumpirma umano ito ng ating Philippine Coast Guard spokesperson J. Tarilla kahapon lamang na ang mga mangingisdang Pilipino ay hinaras ng China Coast Guard noong Enero 12 at inutusan umano na ibalik ang mga shell na kanilang nakalap mula sa Scarborough Shoal na ito ay isa sa mga teritoryo na inaangkin ng China na sakupan ng eksklusibong economic zone ng bansa. Ito lamang nakaraang linggo, nagpahayag na ang Pilipinas at China tungkol dito sa pag-aayos sa West Philippine Sea at tungkol sa mga pangharas nito sa mga mangingisdang Pilipino. Subalit, mukhang hindi ata sinusundod ng China ang kanilang mga sinasabi at nilalabag pa rin nila ang soberanya ng Pilipinas. Pilit pa rin kasi nila inaangkin ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas kahit wala namang legal na batayan ang kanilang mga pag-aangkin sa mga pag-aari nito sa West Philippine Sea. Mga umano sa nakalat nating impormasyon, 4 na miyembro ng China Coast Guard ang inulat na tumalon umano sa rubber boat at lumangoy patungo sa fishing vessel na malapit sa shoal. Inutusan ng mga mangingisda na ibalik sa dagat ang nakalap nilang shell. Pagkatapos ay itinaboy umano sila. At ayon pa nga umano sa ating mga mangingisdang Pilipino sa mga nakikita sa ginawa ng China Coast Guard, ang isang tauhan ng China Coast Guard na hinablot umano ang bangkang pangisda at pinipigilan nitong umalis. Maliban umano kung itapon umano ng mga ngisdang Pilipino ang kanilang mga nahuling shell sa dagat. Hinabol pa ng iba pang mga miyembro ng China Coast Guard ang iba pang mga mangingisdang Pilipino. Noong nakaraang taon lamang, inaras din ng mga barko ng China ang ating Bureau of Fisheries habang namimigay ito ng mga subsidy oil sa ating mga mangingisdang Pilipino. At nilagatagan pa nga ito ng floating barrier ang Bagyo de Masilok na kung saan agarang pinaputol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil naglagay ito sa panganib sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda doon. Ayon pa umano sa mga nakalat nating impormasyon, ang mga aksyon ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang kabuhayan. Ang pangunahing epekto nito ay pagbabawas o pagkakantala ng kanilang pag-aksis sa mga pinagkukunan ng isda sa nasabing lugar. Ang West Philippine Sea ay kilala bilang isang mayaman lugar ng mga isda at iba pang yaman dagat. Ito ay pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming mangingisdang Pilipino. Kapag ang mga mangingisda ay naharang o inaabala ng China Coast Guard, nagiging mahirap para sa kanila ang makapangisda at makakuha ng sapat na kita para sa kanilang mga pamilya. Bukod pa nga rito, ang mga insidente ng mga harassment o pang-aabuso mula sa ibang mga barko o mga otoridad ay maaaring magdulot ng takot at pagkabala sa mga mangingisda. Ito ay maaaring magresulta sa pagkabawas ng kanilang kumpiyansa at pag-aatibuli na pumalaot sa mga lugar na ito. Ang aksyon umano ng China Coast Guard ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kabuhayan at kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Ito ay isang malalim at komplikadong isyu na nangangailangan ng pangmatagalang solusyon at diplomasyon sa pagitan ng mga bansa sa may kinalaman. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito sa ginawa ngayon ng China sa ating mga mangingisdang Pilipino? Siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa kay Tropang Ilonggo. At sa mga hindi pa dyan, siyempre mag-like at subscribe na po tayo dyan para lagi kayong updated sa mga latest video natin araw-araw. Maraming salamat po.